Nakita niyo ba yung assignment ni sir? Yung essay ba yun? Madali lang yan pre. Ilagay mo na lang yan sa ChatGPT. Hala, oo nga. Sige, gawin ko nga yan. Magandang araw sa inyong lahat. Kami ang Group 1 at ipepresenta namin ang aming salita ng taon. Ang aming napiling salita ng taon ay ang ChatGPT. Ang nilalaman ng aming presentasyon ay introduksyon sa ChatGPT, paggamit ng ChatGPT, bakit ChatGPT, at ang aming conclusion. Ano nga ba ang ChatGPT? Bago iyon, simulan natin sa kung paano ito sabihin, ang etimolohiya nito. ChatGPT. Meron siyang bahagi na chat, ang tunog ng letrang G, ang tunog ng letrang P, at ang tunog ng letrang T. ChatGPT. Ang GPT dito ay isang acronym at ang ibig sabihin nito ay Generative Pre-Training Transformer. Ito ay isang software na nakakausap mo na parang tao. At sumasagot siya na parang tao gamit ang pangkaraniwang wika. Ginagawa niya ang mga instructions na ibibigay mo sa kanya. Isa itong function ng ChatGPT. Maaari mo siyang paggawin ng isang maiksing essay na tungkol sa isang topic. Maaari mo rin siyang paggawin ng isang code para gumawa ng isang bagay. Ang paggamit na ganito ay maaaring sabihing hindi etikal at pandaraya pagdating sa pang-akademikong gamit. Ang ChatGPT ay ginawa ng OpenAI na isang Amerikanong kumpanya na kino-found ni Elon Musk. Dati ay open source at libre ang ChatGPT. Ibig sabihin ng open source ay ang code na ginamit para gawin ito ay open para sa lahat. Nakikita ng lahat at maaring hiramin ng iba. Ngunit hindi na ito totoo ngayon. Tinatago na ang code na ginagamit ng ChatGPT at kailangan na rin ng transaction ng isang subscription para magamit ang mas advanced na version ng ChatGPT. Ang pangunahing layunin talaga sa paggawa ng ChatGPT ay ang pag-unlad ng teknolohiya. Gamit ang ChatGPT, napapakita niya ang tinatawag nating machine learning o ang pag-advance ng isang machine gamit ang mga natututunan nito. Hindi naging kakilala ang ChatGPT nang lumabas siya noong huling bahagi ng taong 2022. Ngunit nang dumating na ang bagong taon, doon nagsimula ang paglago ng kanyang kasikatan. Ang ipinapakitang graph ngayon ay ang interest over time graph ng salitang ChatGPT sa loob ng huling 12 buwan ayon sa Google Trends. Makita na halos walang interest sa ChatGPT noong kaligitnaan ng 2022 dahil hindi pa ito lumalabas sa publiko. Subalit, sa may simula noong taong 2023, lumubos na ang interest sa ChatGPT hanggang umabot na sa pinakatuktok ng kanyang interest ng gitna ng Mayo. Sa ngayon, bumababa na ang interest sa kanya, subalit maaaring resulta lamang ito ng katapusan ng klase noong buwan ng Hulyo. Sa taong 2023, breakout kaysa sa 1% ang nakalagay sa search queries ng ChatGPT ayon ulit kay Google Trends. Ayon sa Google News Initiative, ang breakout sa Google Trends ay nangangahulugang lumubos pa sa 5,000% ang naging searches ng isang topic sa loob ng isang time frame na binigay. Ang time frame ng mga ipinapakitang search queries
ay sa loob lamang ng taong 2023. Ibig sabihin, isa pa itong ebidensya na lubos na tumaas ang pag-search ng ChatGPT sa Google. Bukod sa lubos na pagdami ng pag-search ng ChatGPT sa Google, ginagamit ang ChatGPT sa maraming sektor sa Pilipinas, mas lalo na sa edukasyon. Malaki ang kontribusyon ng ChatGPT sa mga akademikong gawain, kung saan ginagamit ito ng mga estudyante sa pagbubuod ng mga kanilang basahin, pagtulong sa kanilang research, pagbubuo ng mga ideya, at iba pa. Hinihikayat din ng mga ibang dayuhang organisasyon na maaaring gamitin ng mga guro ang ChatGPT para sa automation ng mga gawain nila. Ngunit, naging controversial ang paggamit nito sapagkat ginagamit ito ng mga estudyante sa pandadaya. Kadalasan, ginagamit na lang nila ang ChatGPT upang gawin ang kanilang mga aralin sapagkat ayaw nila gawin yung mga gawain na iyan. Napunta na sa punto na nagbigay ng 10 prinsipyo ang UP sa responsableng paggamit ng AI o ng ChatGPT. Ngunit, higit sa lahat, kahit naman sa ayaw mo man o hindi, ang ChatGPT ay isang bahagi na sa edukasyon ng Pilipinas. Nakita na umusbong ang paggamit ng salitang ChatGPT sa taong ito dito sa Pilipinas. Subalit, marami pang rason ang maaaring bigyan kung bakit dapat na itanghal ang salitang ChatGPT bilang salita ng taon sa taong 2023. Bakit nga ba ang ChatGPT ang salita ng taon natin? Maaaring gamitin ang ChatGPT sa pagtulong sa paggawa ng mga iba't ibang mga gawain tulad ng pagko-code, paglikha ng website, pagsulat ng mga sanaysay, pagdisenyo at pagbuo ng mga plano sa negosyo, paggawa ng artikulo o blog post at pagkalikha ng mga tula o kwento. Mahigit 100 milyong tao ang gumagamit ng ChatGPT. Ayon sa isang research, ito ang pinakamabilis na lumalagong aplikasyon ng consumer ng kasaysayan. Dito ay naging sikat ang salitang ChatGPT sa buong bansa o kahit pa nga sa buong mundo. Dahil ito rin ay makakatulong sa kanilang mga gawain tulad ng mga sinabi sa nakaraang slide. Gusto ng mga tao sa panahon ngayon na mapadali ang ating buhay para mapabilis din ang ating paggawa dahil gusto natin ng oras para makapagpahinga o para makagawa ng mga bagay na gusto natin gawin. Ang ChatGPT ay isang software na nakakausap na parang tao gamit ang pangkaraniwang wika. Dahil sa kakayahang nito, maunawaan ang ating wika at magbigay ng sagot sa ating mga tanong, naging mabilis ang paglago o pagsikat ng ChatGPT sa mga tao ng buong mundo. Ito ang isang halimbawa ng pag-unlad ng ating teknolohiya at panigurado uunlad pa ito sa mga susunod na panahon.